Mateo Kapitulo 9. At lamulan siya sa isang daong, at tumawid, at dumating sa kanyang sariling bayan. At narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo, na nakahiga sa isang higaan, at nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, laksan mo ang iyong loob, ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na." At narito, ang ilan sa mga eskriba ay nangagsabi sa kanilang sarili, ang taong ito'y namumusong. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, "Bakit nangag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alinbaga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka, at lumakad ka." Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao'y may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi nga niya sa lumpo, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay." At nagtindig siya, at umuwi sa kanyang bahay. Datapwat nang makita ito ng karamihan, ay nanggatakot sila, at kanilang niluwalhati ang Diyos, na nagbigay ng gayong kapamahalaan sa mga tao. At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi Mateo, na nakaupo sa panangilan ng buwis, at sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya'y nagtindig, at sumunod sa kanya. At nangyari, na nang nakaupo siya sa pagkain sa bahay, narito, ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ay nagsirating at nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Datapwat nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko, at hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan." Nang magkagayoy nagsilapot sa kanya ang mga alagad ni Juan, na nangagsabi, "Bakit kami at ang mga Fariseo ay nangagaayunong madalas, datapwat hindi nangagaayuno ang mga alagad mo?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mangyayari bagang mangagluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila. Datapwat darating ang mga araw, na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila, at kung magkagayoy mangag-aayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma, sapagkat ang tagpi ay bumabatok sa damit, at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisilad ng bagong alak sa mga balat na luma, sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat, at nangabububo ang alak, at nanggasisira ang mga balat, kundi isinisilad ang bagong alak sa mga bagong balat, at kapwa nagsisitagal." Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila, narito, dumating ang isang pinuno, at siya'y sinamba, na nagsasabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, datapwat halina at aipatong mo ang iyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay." At si Jesus ay nagtindig, at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako." Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, "Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At gumaling ang babae mula sa oras na yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ng pinuno, at makita ang mga tumutugtog ng mga plota, at ang mga taong nangagkakagulo, ay sinabi niya, "Magparaan kayo, sapagkat hindi patay ang dalaga, kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na ang mga tao, ay pumasok siya, at tinangnan niya siya sa kamay, at nagbangon ang dalaga. At kumalat ang pagkabantog na ito sa buong lupang yaon. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag, na nangagsisisigaw, at nangagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David."
At nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapot sa kanya ang mga lalaking bulag, at sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya baga kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Nang magkagayo'y kanyang hinipo ang mga mata nila, na sinasabi, "Alinsunod sa inyong pananampalataya ay siyang mangyari sa inyo." At nanggadilat ang kanilang mga mata. At mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila, na sinasabi, "Ingatan ninyong sino may huwag makaalam nito." Datapwat sila'y nagsialis, at kanilang inilathala ang kanyang kabantugan sa buong lupang yaon. At samantalang sila'y nagsisyalis, narito, sa kanya'y dinala ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. At nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi, at nangagtaka ang mga karamihan, na nangagsasabi, "Kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito?" Datapwat sinabi ng mga Fariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapos at nangangalat, na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin."